Good day po sa ating lahat. Ito po ang guide para sa monthly and quarterly report po for the province of Isabela. Ang ang panggagalingan po ng report nyo is sa record of assessment. So, for example po, ang isang sample ko po for this video is ang Municipality of the Quirino kasi sila po ang first na natapos. So, if meron pong newly declared sa barangay Binarzang, ilalagay nyo lang po dito yung galing sa ROA na newly declared. For example, is building po. Ilagay po natin dito, 1, kung isa pong ang building. And then, yung market value niya po, if ano po yung market value. Example lang po to, 180,000. And yung assessed value, kung ano po. Okay. So, pag nailagay nyo na po yung sa monthly report na newly declared building, kailangan nyo rin po siyang i-reflect sa quarterly report, which is this tab po, third quarterly report. Ito po. Okay? So, click ko po siya. And then, dahil po na-encode na po ni Quirino yung A na pre-provide po namin, this is the A, yung pinakauna po, ito pong sa baba niya na green, this is the assessment made. Ito po, B. Ito po yung B nyo. So, yung nilagay po natin na dito sa monthly report na 1 RPU na 180,000. For example po, isa commercial siya. So, ilagay po natin 1 and then yung building po dito po sa side na to. Sub ko lang po dito. Okay, kita nyo po yan, market value. This is for pangatlo, commercial. It's 180,000 ang market value niya. Okay? Tapos, punta tayo sa assessed value. And then, ang building assessed value niya is 10,000. Okay? Sample lang po yan. Okay. So, kapag nailagay nyo na po yung newly declared, check nyo po sa cross-checking. Okay? So, pag lahat correct po, taxable exempt ng assessment made and cancelled, okay po siya. Try po natin sa third quarter exempt. Maglagay po tayo ng isa ulit po, this time sa machinery. Lagay natin ng August. 1 machinery, 100,000. And then assessed value, 80,000. Okay? I-reflect po dapat natin siya, commercial machinery, example po yan. Sa third quarter report ulit. Pasok po natin siya. Okay, 1 machinery, assessment made. So, nilagay ko na po yung RPU na 1. And then, machinery po, ang market value is 100,000. Okay, and then, ang assessed value niya po is 80,000. Okay? This should be exempt po pala. Sorry, my apologies. Exempt. Sabihin natin it is a government hospital. Lagay ko po dito 1 RPU. And then sa machinery po dito is 100,000. And then sa assessed value is 80,000. Okay? So check po natin, cross-checking. Correct po lahat. Okay. Paano ko po malalaman if mali? Okay. Balik po tayo sa third quarter monthly taxable. Okay, so ito po yung nilagay ko. Most of the time po kasi nagkakamali sa quarterly, pero try natin po. Sabihin natin nagkamali ako dito. 2 RPUs ang nilagay ko. So check ko po sa cross-checking. Okay, nag-error po yung sa taxable RPU ng building. Kapag i-verify ko po dito sa right side, titignan po natin na sa monthly po, ang RPU ng building is 4. Pero sa quarterly is 3. So mabe-verify nyo po ito sa record of assessment kung sino ang tama. Which is most of the time po, ang pinaka-accurate is monthly. So mali po ang quarterly most of the time. Kasi po, ang quarterly is nanggagaling siya
sa monthly. Okay? So, try natin adjust po to. Gawin natin yung commercial building na dalawa. So, dapat mag-same na po na ay maging correct na po yung output niya. Balik po tayo ng cross-checking, correct na po siya. Okay? This is for taxable. Try po natin sa exempt. Nagkamali ako ng input dito sa quarterly. Exempt. Okay? That is government machinery ito. Imbes na ang nilagay ko is 100,000, sumobra ako ng isang zero. Naging 1 million. Okay? So, pag cross-check ko po, tinignan ko, error po. I-determine nyo na po dito sa process if saan po may mali. Saan po kayo nagkamali. Okay? So, makikita nyo po dito, ang machinery nyo, 100,000 lang sa monthly, pero 1 million sa quarterly. So, siguro, baka ito po yung mali. Pero, madedetermine nyo po sa record of assessment which is which. Okay? So, i-adjust ko na po ito. Ibalik ko sa 100,000 yung quarterly. Okay? Try po naman natin cancellation. Cancellation. Karoon ako ng cancellation sa September. Okay? Machinery. Or building na lang po. Building na demolished. 1 million ang market value. 60,000 ang assessed value. Okay. I need to reflect this. You need to reflect this po sa quarterly rin. So, punta po tayo ng quarterly. Ito po yung assessment made, itong green na to. Okay. So, punta po tayo sa C. Okay. C, cancellation po. Ito, red po. So, nag-cancel siya ng isang building. Kayo po mag-determine kung saan siya sa RASIMS. For example po, ang kinancel niya na building is agricultural. So, 1, maglagay po tayo dyan ng 1 na kinancel. And then building, 1 million. And then, assessed value of 60,000. Okay? So, dapat po, this should reflect correct sa cross-checking nyo po. Pag chinek nyo po yung cross-checking, correct po. Lahat. Try po natin magkamali. Okay? Dito po. Imbes na 60,000, wala akong nailagay. Punta tayo ng cross-checking. Nag-error po. Sa cancel taxable building assessed value. So, kapag verify po natin, tignan po natin dito. Sa monthly, 0 po yung nakalagay. Pero sa quarterly po, 60,000. Okay? So, balik po natin yung tamang value. So, dapat may 60,000 po to. Okay? So, ano pong convenience nito sa inyo? Ang convenience po nito sa inyo is, itong na-generate nyo po dito is ika-copy-paste nyo na lang po sa local host nyo, sa SRE. Okay? So, naka-open na po ngayon yung SRE. So, ito po, yung local host. Report period, open na po ang third quarter 2025. So, punta po tayo sa actual transaction, monthly, and then mag-add record po tayo. Add record. Okay? So, ibaba ko na lang po ito. Okay? Select period, third quarter, month is July, property type, taxable. So, tignan natin yung sa nagawa natin dito sa file na to. So, binarzang po. Binarzang. Okay, dahil nga po, nag-cross-checking tayo lahat accurate, we can already upload this to the local host. Ang naka-open po sa akin na file is Santo Tomas, sample na lang po. Palitan ko lang po ito, i-revert back ko rin. Gawin ko po itong Antagan. Okay, so sa Barangay Antagan po, open ko siya, Antagan. Okay, yung values po na nandito, kung makikita nyo, same na po ang format niya dito. So, lahat ng nilalaman po for July, kasi this is July, kaka-copy-paste ko na lang po kung ano po yung nandito sa July na to. Okay, so meron siyang building,
na assessment made, copy, paste. Copy ko yung 180,000, paste. And then copy ko yung 10,000 and then paste. And then save and add na po. Okay? Kung meron po dito sa August, kapag na-save and add, lipat na po ako ng August. Dahil walang August, skip ko po yon, lipat po ako ng September. Okay po? Dahil meron po sa September, ang Barangay Antagan, lipat po ako ng September. Okay? Tanggalin ko po to. And then, ilalagay ko po yung cancellation na building. Copy ko na lang po yan. And then paste. Copy ko po ulit ito. And then paste. Copy po ulit yan. And then paste. Okay? Ganun na po ang gagawin nyo sa lahat ng nandito sa third quarter monthly taxable. And same for monthly exempt. Pababa po yan. So, it's per barangay po. So, ang gagawin nyo lang po, lahat na lang po ng nandito sa taas is kung ano lang po yung may transaction. Huwag na po kayo maglagay ng barangay na walang transaction. Para po, madali po ang pag-transfer nyo dito po sa local host nyo po. Okay po? Itong total, no need to, hindi nyo na po kailangan galawin. Sa side na po ito ng province for checking. Okay? So, tapos na po tayo sa monthly. Okay? Okay, next, punta po tayo sa quarterly. Quarterly. Lipat po tayo ng quarterly. Assuming na lahat correct, ito po, correct naman po lahat. Okay, we can proceed to the letter D. Okay, this is yung A plus B minus C equals D. So, kung mapapansin nyo po, may colored po dito. Ang indication lang po nitong colored na ito is nagbago siya from your previous quarter to the current quarter. Yun po ang indication nitong colored na ito. Okay? Kapag hindi po siya nagbago ng kulay, yan pa rin po yung value niya ng previous. Yun po yung definition niya. So, try po natin magpasok ng quarterly report. So, select natin period, third quarter, taxable, residential, as ibababa ko po to. Okay, purpose ko po dito kaya binaba ko siya para makita ko lahat ng pag-i-inputan ko po ng data. Okay, so lahat po ng residential, yan, pahaba po siyang ganito na kukunin ko na lang. Ito pong sample. Okay, residential po tayo. The land. Kunin ko yung, copy ko po yung land na ito. And then alt tab, paste ko po yung RPUs dyan. Copy ko po ulit yung building. And then paste ko po dito. Okay, next. Copy ko po yung land area. And then paste ko po dito sa taas, land area. Okay, next. Copy ko po yung land. And then paste ko po yung sa market value ng land dito po. Okay? Dito naman po makita nyo po, this is the market value. Okay? Next, dahil this is residential, yung building niya po, copy ko po yung less than 175 and paste ko po dito. Okay? Copy ko po ulit ito sa over 175 and then paste ko po dito. And then, next, wala po siyang machinery under improvements. Sa assess value na po tayo. Copy ko po ang assess value ng land and then paste ko po dito. And then, copy ko po ang assess value ng building and then paste ko po dito. Huwag pong kakalimutan ang rate of levy, 1%, 1%. And then, you can save and add para mag-move on po kayo sa agriculture naman. Which is ganun din po ang gagawin nyo. Kakopyahin nyo na lang po itong nandito. Itong nandito sa agricultural. Lahat ng data niya. Oops. Okay. So, ang magkagandahan po nito, yung mga total po dito, at saka yung letter D is automatic na po siya. No need to total and yung A plus B minus C. Automatic na po siya. For quarterly report. Okay? Pagdating po ng fourth quarter, wala na kayong problema doon sa letter A niya po. Kukunin niya na po automatically from your third quarter letter D. Okay? So, ganun na lang po kadali yung pagpasok nyo po ng monthly report. Basta po, at the end of the quarter, at lahat dito po sa cross-checking is nag-correct, the first day of the following month you can upload to the leaf
hindi na po kami magbibigay ng go signal kasi makikita naman po namin na correct na po itong mga nandito. We can guarantee, we can assume na correct na po yung data na i-upload nyo based po dito. Okay? Doon sa training po, kung matatandaan nyo, may mga justifications for under restrictions at saka sa assessment level and yung sa GR module, wag nyo pong kalimutan na pag-usapan na po naman po natin yon. So, adjust na lang po kayo doon. At kung may discrepancies, justify nyo po sa amin para ma-justify po namin sa BLGF. So, for questions po, ganun lang naman po, copy and paste lang naman na po ang gagawin natin. Basta po, lahat ng data po, tandaan nyo po, manggagaling po sa record of assessment. Pag ilalagay nyo po dito, record of assessment manggagaling. So kapag 5 yung buildings na assessment made, lagay nyo po 5 dito and lagay nyo rin po yung 5 dito sa assessment made na B. This is B. Lagay nyo po dito yung 5 sa building. Okay? Mas madali nyo na po ma-check if may mali po. Okay? Yan. Parang ito. For any more questions po, other inquiries, contact nyo lang po kami. Contact nyo lang po kami. Okay? Ang goal po natin is accurate and prompt reports na po tayo ngayon. Para po wala tayong maging problema, hindi tayo ma-reprimand ng BLGF. Okay? At magka-award po tayo. Okay? Thank you po. So, just contact the province. We are eager and happy to help you. Thank you.